Yun mga par, punta na tayo. Dala natin yung mga papeles. So mag-a-apply na tayo ng ano, UHIP. Yung Davao del Sur nandito. Oh, Canada! Wala mo lagi ka nagamot eh. Kasi gulay yun. Nga! Good morning to. Natulog na ka to. Ulog na to. Yun, good morning mga par. Hindi tayo pumasok ngayon kasi maglalakad tayo ng ating UHIP. Lalakarin natin mamaya yung UHIP natin, i-apply natin mga par. So yun, atin natin sinday sa kanyang school bus. Last 3 ngayon mga par, last 3. And tingnan ko sa labas mahangin eh. Kaya yun, kailangan mga par, no? Tayo nakachinelas lang muna kasi dyan lang naman tayo sa baba. Yun. Pero naka dalawang jacket din ako mga par, yung manipis sa loob, t-shirt manipis, tapos ito hindi natin nagbunot, saglit lang naman siguro yan dyan. Ayan, hatid lang muna natin mga par sa ano, sa school bus. Hope it's not because I'm wearing 2 jackets at the same time. Yeah, Yeah. it's okay. Are you wearing 2 jackets at the same time? No. No, That means you're cold. yes no. Oh. Kasi malamig eh. Not you put lipstick on? Guy, my lips still hurt. Yeah. Yeah. I'm first. Oh, you're last. So Yeah, I know. Mhm. Huwag tayo mag-tag, malamig eh. Ano yan, oh? Ganda ng flowers, oh. So, second bus pa sa mga par, no? May naunang bus. Hindi pa siya dyan, sa susunod ang bus pa siya. So, merong unang bus, saka pangalawang bus. Sa pangalawa siya mga par. Yun, hinihintay lang natin makaalis yung bus mga par, na natin sa event. Hinihintay lang natin makaalis yung bus bago tayo umalis. Nakasakay na siya. And tuwan-tuwa eh. Tuwan-tuwa mga par, na iba talaga yung ano dito mga par. Marami ring naghatid ng mga magulang. So ako first time ko siyang nahatid kasi nung una mga par, no, nung hinatid ko siya, hindi siya nakasakay kasi wala pa siyang school bus noon. Akala ko kasi noon pag umpisa mong pasok may school bus ka na agad, hindi pa pala. Yeah. Tapos bigla siyang nagkaroon ng school bus mga par, o na-register siya, nare-register pa pala yun yung school bus. Naghintay kami ng mga par, mga isang buwan siguro. Kulang isang buwan bago siya nagkaroon ng school bus. Pero kasi yon, parang hindi siya nasali, hindi siya nalagay, kaya medyo matagal, kaya tinawag-tawagan ko yung ayun, sabi niya hindi raw nila nailagay. Kaya inabot ng halos isang buwan bago siya nagkaroon ng school bus.
Ayan yun, gustong gusto ni Inday yung school bus kasi excited din siya makasakay. Ayan, nag-umpisa na sa may school bus, nakasakay na siya. Pero yun nga, yung pauwi mga pares, hindi siya mag-school bus kasi tawag dito, may after school program siya kasi wala nga magsusundo sa kanya or walang mag-aabang sa kanya rito mga par, no? Pag dating niya rito kasi wala kami, ako nasa trabaho tapos si Mrs. naman is nasa school. Hindi magkakatugma yung namin schedule mga par, kasi mga 3 or 3:50 nandito na siya uwi na niya 3:15. Tapos kami wala, ako 3:45 yung pasok ko, tapos biyahe ko pa ng 1 oras kalahati mga par, so wala na talaga. Si Mrs. naman 3 yung pinakamagang tapos ng pasok niya is 3:20 pala. So wala, hindi rin siya makaano kasi babiyahe pa pauwi mga par, so wala talaga. So ang ginawa namin after school program, so 3 to 6. So bago mag alas 6 or alas 6 susunduin na namin si Inday doon. Yun ang naging routine namin mga par, no? Mahirap kasi siyempre magbabayad ka mga par doon sa after school program, may bayad kasi yun sa amin mga par 17 per hour yun yung bayad nun. So 3 oras 17 per hour, tapos monthly yung bayad niya. Ang bayad namin sa isang buwan is $391 mga par yung isang buwan. Ayun, wala kang magawa talagang after school program mo kasi wala namang magsusundo talaga. And bawal mga par, no? Dito iwanan yung bata sa bahay. Mga bata dito mga par, kailangan mong anuhin kasi bawal yun. Yun lang. And ngayon mga par, no? Mamaya mag-aalmusal lang tayo, tapos aalis din tayo kasi anuhin natin, lalakarin natin yung ating uhip. So yun, thank you Lord at magkaka-uhip na kami. And yun yung isa sa gusto ko makuha mga par, kaya naghanap ako ng trabaho na full time kasi yun yung kailangan nila. So binigyan ako ng job letter ng kumpanya namin, and yun, nagpapasalamat ako na mayroon akong job letter. And yun, naka 4 months pala ako mga par, no? 4 months na ako mahigit sa kumpanya namin. So yun, nabigyan ako ng job letter nga, and then i-apply ko na siya para makakuha kami ng uhip. So yun, talagang minsan kasi nangangamba ka mga par, baka bigla ka magkasakit. So papasalamat naman kami ay Lord na hindi kami nagkasakit mga par, no? Sa simula nang dumating kami kasi once na magkasakit ka mga par, pag na-hospital ka rito is talagang gastos mo kasi wala ka pang healthcare. So hindi basta-basta ang gastos sa hospital dito mga par, malaki, mas gabot pa. So yung healthcare mga par is napakalaking talagang tulong yan. Hindi man natin sinasabi magkakasakit tayo, pero kung sakali na magkaroon tayo ng sakit nga or kailangan natin mo hospital, is wala tayong pangamba, no? Kasi halos libre yun mga par, or libre sa gobyerno. Yun nga, doon na pupunta yung kaya sinasabi nila malaki ang tax. Ayos lang kasi yan naman yung napuntahan, nakikita mo mga par, no? Kung saan napunta yung tax mo. Kung sakali may mga emergency ka, talagang mo siya, magagamit mo siya. Hindi mo naman hinahangad na dumating yung time na yon, pero kung dumating nga mga pares, wala kang pangamba, no? Yun nga, ikukumpara natin dito lang sa atin, yung healthcare natin, wala konti lang talaga. And kung may naipong kang pera mga par, no, once na nagkasakit ka, lalo na mga operahan ka, magtatagal ka sa hospital, talagang ubos yung mo mga par, yung pera na naipon. Yun yung pinagkaiba mga par, no? Dito ay sakto lang, may naipon kang konti. Once na magkaroon ka ng sakit o maoperahan o ano man, may bibilhin kamot,
Yan, magagamit mo yung healthcare nila dito mga par, maganda. Isa yun sa magandang meron dito sa Canada mga par. So yun, pasok na tayo kasi magluluto pa tayong almusal eh. Naalis rin tayo maya maya. And dadaanan ko pala yun mga par, no, yung aking ang tawag dito, yung credit card. Baka nandyan na sa mailbox natin. Kasi yung credit card nga mga par is na ano, na compromise mga par, no? Compromise. So sasabihin ko, itatopic natin yan sa susunod na vlog natin mga par, no? Kung bakit, kung ano nangyari doon sa credit card natin. Kaya pinablock ko muna and then pinalitan nila ng bago. So ikikwento ko sa inyo mga par, no, kung paano nangyari. Pero sa ngayon titingnan muna natin yung ating mailbox, baka ipinadala na nila. So yun, pasok muna ko mga par, mamaya uli. Yun mga par, punta na tayo. Nadala natin yung mga papeles, so mag-a-apply na tayo ng ano, uhip. Okay, naglaglagan na yung mga dahon mga par, oh. Yun, ganyan, oh. Ayan mga par, laglag na Canadian leaf. Diba? Dati pangarap lang natin to mga par. Ngayon, oh, Canadian leaf. Diba? Kata dito nakasasakay, oh. Doon mga par sa taas. Yat. Dala-dala ko na dito mga par yung mga lahat ng mga papeles namin. Simula sa permit, mga permit namin, passport, marriage certificate, birth certificate, yung SIN ko, SIN. Dinala ko na lahat mga par. Ang hindi ko lang dinala is yung ano ni Mrs. yung letter of acceptance sa school. Sa tingin ko naman, hindi naman kailangan. Siguro yun, pero dinala ko na yung iba. Mga permit namin para i-apply ko sila. Kasi hindi. So 129 dito na. 131. Yun. Kaya natin yung bus mga par, no? Dito na, oh. Yan ang mga number ng bus mga par. Dadaan dito. Ito, ano to, madaling araw, panggabi. Nakasi. So, mamaya ulit mga par. Balitaan ko kayo. So mga par, dito na tayo, bumaba na tayo. Ano ang buhok natin, ah. Layo-layo pa mga par, no? Lumampas ako. Pero mga par, lumampas nga ako ng babae, no? Dahil may nakausap tayo yung driver kasi ng bus, half Filipino, no? Tapos nag-uusap sila nung isang Pilipino rin, yun, tungkol sa mga politician, mga politics. Uusapan nila. Ang isa maka ano, administrasyon. Yung isa hindi. Yung sa previous, sabi ng isa maganda raw yung ano ngayon. Tinanong nila ako kung sino daw mas gusto ko, yung nakaraang administrasyon o ngayon. Sabi ko wala akong ano sa mga politics, diba? Pero yung lalaki may ibang lahi mga parang ibang lahi, mga half siya half. Parang yung nanay lang yata yung Pilipino, tapos iba yung ano niya, lahi niya. Pero ano, maganda kausap, ano lang, parang conversation lang mga par. Natanong nila kung anong mas maganda. Pero yun nga, bahala sila dyan. Dito naman tayo
Sikap na lang tayo mga par habang nandito tayo. Kasi iwasan umuwi tayo ng Pilipinas, syempre wala na naman. So yan, dito na tayo. Unahan na lang yata oh. Layo-layo pa pala to. Kaya pala 15 minutes walk. Ayun. Sa akin mga paro, sa buhay natin, ikaw talaga yung magsisikap kasi pag iasa mo sa kanila, lagi wala, matagal pa yan mga paro. Matagal pa yan. Bahala sila dyan, basta tayo nagsisikap tayo sa sarili natin para umangat tayo ng konti mga par, no? Meron tayong I mean, hindi na mahirapan yung mga anak natin syempre. Syempre alam naman natin, politics yan. Talagang tulad ngayon, kakagulo-gulo na naman sila. So ayun na, talagang sarili mo lang ang inaasahan mo mga par. So mamaya na lang, lakarin ko lang to mga par, medyo malayo-layo pa. So yun mga par, pumasok na ako sa loob. And then pinasa ko yung ano, may kulang ako mga par, hindi ko nadala yung ano, sabi ko na nga ba, yung tawag dito, yung pay stub ko, yun yung proof of address ko eh, wala kasi akong ID pa. So kailangan ko yun ang kulang. Tapos dapat pala si Mrs. dinala ko, hindi po pwedeng hindi wala siya. Wala pala, nandito siya. Yun, tinawagan ko, pinapunta ko si Mrs. dito para madala rin yung pay stub ko. Yun na lang kulang mga par, then may apply na namin. Wala naman masyadong tao. Oo, medyo saglit lang naman mga par yun, yung pila doon. Marami naman yung counter na gumagana. So yun, papunta pala si Mrs. Magbibihis pa yun. Sabi ko wag nang maano, kasi kailangan may apply na kasi hanggang alas 5 pala dito. So yun mga par, bili man tayo, magkape-kape muna tayo pag naghihintay. Hindi kasi pwedeng tumambay sa loob. So kape. Dito muna tayo sa Tim's. Yan eh, Tim Horton mga par, diba? So yan, pasok muna ako, magkakape muna ako habang nihintay ko sa Mrs. para hindi malamig. Yon mga par, punta na tayo uli doon, pipila tayo uli doon. Papunta na si Mrs. Pinag-over ko na lang mga par para mabilis, para hindi na magbas kasi malayo pa yung lalakarin mga par eh, pag bumaba doon sa kanto. Yung maulan oh, diba? Ulan mga par. So yun, pwede na magkasakit kasi may uhip na. Joke lang mga par yan. Wala akong payong eh, pinagdala ko si Mrs. ng payong. Mayroon naman akong ano, hindi naman malakas, malapit lang eh. So pipila na ako kasi medyo ano, pila sa labas pala oh. Pero pipila na tayo, or upo muna tayo sa gilid, hintayin natin siya. So saglit na lang yun mga par. Ganda ng ano mga par oh. Dilaw po, dami ng ano, kabila oh. Service Ontario, yun lang mga par. 5 feet. Po tayo doon, pila tayo. Tingin ko naman saglit lang to, may picture lang mga par. Yan, Service Ontario. So ayan, ganito nangyari mga par. Hindi kami nakakuha ng uhip. Yung unang pinuntahan namin, kulang ako ng proof of address. So pinapunta ko si Mrs. Pumunta doon. Pagdating namin sa loob, nung nakapila na kami, hindi naman nila may process daw kasi 5 months na lang yung permit namin, mag-expire na. So pinapunta naman kami dito sa may ano eh, Warden na Service Ontario, kasi sila daw yung nag-assist. Pagdating naman namin doon,
ano naman, kailangan mong magpa-appointment kasi puno na rin sila. So, umalis ulit kami. May isang Service Ontario pa siyang sinasabi na nandito nga, itong last na pinuntahan namin. June, chinek naman yung papel ko, yung job letter, and nakita nila hindi po pwede kasi wala yung title ng job ko. Dapat may nakalagay doon na tulad ko machine operator, dapat may nakalagay na machine operator, wala. So hindi raw po pwede na naman. So sabi nila kung magagawa mo ng paraan na makakuha pa ngayon, pero hindi na mga par kasi nire-request kasi yun. So talagang wala, hindi namin nakuha yun ang ano dyan. So magre-request ulit ako sa opisina na lagyan ng job title, kung anong posisyon ko, and babalik kami ulit doon. Siguro next week na naman ulit. Gagawin ko na naman siguro ng Friday yan, next week. So yun, hindi tayo nakakuha. So siguro next time na lang mga par. At least nalaman natin yung yung mga kailangan. So yun lang. Ngayon dito kami sa sa Popeyes. Bibili kami ng kain-kain. Kasi gutom na din. Pupunta namin si Inday. Susunduin na namin. Kasi alas 4 na mga par. Susunduin namin si Inday ngayon. So yun lang. Mamaya ulit mga par. Order na namin ng pagkain. Automatic ah. Ayos lang yan. Doon, na kami mga par. Punta sa kaya ng bus. Bonit oh. Medyo maulan. Pero ayos lang. Mission field ngayon mga par. Mission field no. Hindi tayo nakakuha. Pero yun nga, alam na natin yung mga requirements. So na balik, sigurado makakuha na tayo. Next week mga par. Lakad muna kami. Makain o. Makain o. Ilog mga par oh. May ilog mga par. Lino oh. Lalakad na kami mga par punta sa Inday School. Bubat oh. Hiking. Layo na ng nilakad natin. Oh, kaya mo pa. Mas maganda yung naglalakad. Tingnan mo yung mga taong taga-bundok. Oh, yung tabi. Taong taga-bundok, di ba? Ang haba ng buhay kasi lakad ng lakad. Yun yung apple, oh. Wala nang bunga eh. Nanilaw na rin. Lain lakad namin mga paro. Tatlong Service Ontario mga paro ang pinuntahan namin. Hindi kami nakakuha ng uhip. Ganun talaga. Sunod na lang. Yung nakausap nga namin doon, 1 week na sa pabalik-balik eh. Medyo meron silang talaga. Pag hindi pwede talaga. Yung sa akin, ang kulang na lang yung yung position ko sa trabaho. Kailangan pala nakalagay doon. So yun. Manghihingi ulit tayo. Re-request pala ulit tayo. So anong oras na kami? Anong oras na? Parang makulimlim na eh no? Mag-alas 5 pa lang. Ambay, muna tayo dito? Mamaya konti. Quarter pa lang eh. Magalit na naman yung si Inday. Mag-i-enjoy pa eh. Saan tayo tatambay?
Dito. Tambay muna kami mga par kasi nagagalit si madam. Si Inday pag sinundo ng maaga. Kasi maglalaro pa daw siya. A bed, yeah, this a bed. This one, what is this? This a kitchen. Kitchen. And the other one? This the exit. Exit. And the other one? And this my room. Mm-hmm. And that one? What's that? And inside the room is a bed. Bed. Okay. Yeah. Can you see the dirt? Can I see the dirt? The dirt? The dirt? Yeah. Can I see the dirt? Please. I didn't. Maybe What someone. is this? Tattoo shop for boys? What? Tattoo shop for boys? That maybe that's my tattoo shop. Let's Yeah. go. That's my tattoo shop. Ah.